10 mga pinakamapanganib na bilanggo sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Kadalasan ang pagiging masama ay hindi likas. Ito ay sapagkat maraming factors ang nakakaapekto kung bakit nagiging masama ang isang tao. Maaring bata pa lamang ay nakakaranas na siya ng mga pang-aabuso mula sa kanyang mga magulang o sa ibang tao. At posible din na lumala ito habang lumalaki ang bata na magre-resulta upang makagawa siya ng mga mabibigat na krimen tulad ng pagpatay. Sa ating kasaysayan ay maraming mga bilanggo ang itinuturing na mapanganib. Ngunit bakit kaya at gaano kaya karami ang mga naging biktima nila? At sa video na ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga pinakamapanganib na bilanggo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Ted Bundy. Si Theodore Robert Bundy o mas kilala bilang Ted Bundy ay isang kilalang serial killer sa Amerika. Ipinanganak siya noong November 24, 1946 sa Burlington, Vermont. Ang kanyang ina na si Louise Cowell ay hindi kasal nang siya ay ipinanganak. Pinalaki siya ng kanyang mga lolo at lola bilang anak nila at pinalabas na ang kanyang ina ay kanyang kapatid. Lumipat sila sa Tacoma, Washington noong 1950s kung saan nag-asawa ang kanyang ina ng isang lalaking nagngangalang John Bundy na nag-ampon kay Ted. Matalino at kaakit-akit si Bundy at ito ang mga katangiang ginamit niya upang makuha ang tiwala ng kanyang mga biktima. Nagtapos siya ng psychology sa University of Washington at nag-aral ng law sa University of Utah. Pero sa kabila ng maayos na image ay mayroon ding madilim na bahagi si Bundy na lumitaw noong 1970s. Mula 1974 hanggang 1978 ay pumatay si Bundy nang hindi bababa sa 30 na mga kababaihan sa iba't ibang estado ng Amerika tulad ng Washington, Oregon, Utah, Colorado at Florida. Karaniwan niyang ginagamit ang kanyang charm para akitin ang mga biktima, nagpapanggap na may sirang braso o paa at humihingi ng tulong. Kapag nakuha na niya ang kanilang tiwala ay dadalhin niya sila sa kanyang sasakyan kung saan sila sinasaktan, ginagahasa at pinapatay. Madalas ding binabalikan ni Bundy ang mga bangkay ng kanyang mga biktima upang muling galawin ang mga ito. Subalit kahit nahuli siya noong 1975 ay nagawa niyang makatakas ng 2 beses. Noong 1977 ay tumakas siya mula sa isang law library sa Colorado at muling nahuli. At noong December 1977 ay muli siyang nakatakas mula sa bilangguan at nagtungo sa Florida. Sa Florida ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpatay. At noong January 15, 1978 ay inatake niya ang Chi Omega Sorority House ng Florida State University kung saan 2 kababaihan ang napatay at 2 naman ang nasaktan ng malubha. Nahuli si Bundy noong February 15, 1978 sa Pensacola, Florida. At noong 1989 ay matapos ang ilang taong paglilitis at pag-apela at nasentensyahan ng kamatayan si Bundy sa pamamagitan ng electric chair. Siya ay pinatay noong January 24, 1989. Number 2, Peter Kürten. Si Peter Kürten, na kilala bilang The Vampire of Düsseldorf, ay isa sa mga kilalang serial killer ng Germany noong 20th century. Ipinanganak siya noong May 26, 1883 sa Mülheim am Rhein, Germany. Lumaki siya sa isang mahirap at marahas na pamilya. Ang kanyang ama ay isang palainom na madalas binubugbog ang kanyang asawa at mga anak, kaya lumaki si Kürten na puno ng takot at galit. Sa murang edad pa lamang ay nagsimula ng gumawa ng krimen si Kürten. Noong siya ay 9 years old ay nagsimula na siyang magnakaw at gumawa ng iba't ibang masamang gawain. May kapitbahay siya na may masamang ugali na nagturo sa kanya na maging marahas. Ang unang beses na pumatay siya ay noong siya ay teenager pa lang. Pinatay niya ang 2 batang lalaki sa pamamagitan ng pagkalunod. Kahit bata pa siya ay ilang beses na siyang nahuhuli at nakukulong. At sa tuwing makakalaya siya ay lalo pa siyang nagiging marahas. Noong 1913 ay pinasok niya ang isang bahay at pinatay ang isang 9 years old na batang babae. Ang krimen na ito ay hindi nalutas hanggang sa siya ay nahuli makalipas ang maraming taon. Maliban dito, ang pinakamarami niyang pinatay ay noong 1929 hanggang 1930 sa Düsseldorf. Dito siya tinawag na The Vampire of Düsseldorf dahil sa pag-inom niya ng dugo ng kanyang mga biktima. Ang kanyang mga pagpatay ay napaka-brutal at walang pinipili, maging bata man o matanda, lalaki o babae.
Gumamit siya ng iba't ibang paraan ng pagpatay tulad ng pagbaril, pagsaksak at pagpalo na nagdulot ng takot sa buong lungsod. At noon ngang 1930 ay nahuli si Curtin matapos siyang ipagkanulo ng kanyang asawa. Ikinuwento ni Curtin sa kanya ang mga detalye ng kanyang mga pagpatay na agad namang sinabi ng asawa niya sa mga pulis. Nahuli si Curtin at dinala sa korte kung saan inamin niya ang pagpatay sa hindi bababa sa 9 na tao at ang pananakit sa marami pa. Detalyado niyang ikinuwento ang kanyang mga krimen na nagpakita kung gaano siya kabrutal. Samantala, sa kanyang paglilitis ay sinabi ng mga doktor na si Curtin ay isang sadistic psychopath na hindi na mababago pa. Noong 1931, siya ay hinatulan ng kamatayan at pinugutan ng ulo noong July 2 ng parehong taon. Number 3, Rodney Alcala. Si Rodney Alcala o kilala rin bilang The Dating Game Killer ay isang American serial killer na ipinanganak noong August 23, 1943 sa San Antonio, Texas. Nakilala siya dahil sumali siya sa isang episode ng The Dating Game noong 1978. Nanalo siya sa palabas ngunit tinanggihan ng babaeng pumili sa kanya dahil kakaiba ang kanyang kilos. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang dahil sa paglahok niya sa palabas kundi dahil din sa mga malulupit niyang krimen. Nakapagtapos si Alcala ng college sa UCLA School of Fine Arts at nag-aral din sa New York University sa ilalim ng kilalang photographer na si Roman Polanski. Kahit magaling siya sa photography, ay naging kilala siya sa kanyang marahas na krimen. Noong 1968 ay unang nahuli si Alcala matapos niyang kidnapin at gahasain ang 8 years old na si Tali Shapiro. Pero dahil sa tip mula sa isang saksi, ay nahuli siya pero nakatakas papuntang New York bago pa man siya makulong. Habang nasa New York ay gumamit siya ng pangalang John Berger at nagtrabaho bilang photographer. Dito ay muling gumawa ng krimen si Alcala, kabilang ang pagpatay kay Cornelia Creeley na isang flight attendant noong 1971. Pagkatapos ng ilang taon ay bumalik si Alcala sa California at muling nahuli noong 1979 dahil sa panggagahasa at pagpatay kay Robin Samsoy na isa namang 12 years old na batang babae mula sa Huntington Beach. Ang kaso ni Samso ang nagdala ng atensyon ng publiko kay Alcala at sa kanyang mga krimen. Sa investigasyon ay natuklasan na marami pang ibang naging biktima ni Alcala. Kabilang dito ang mga babae sa iba't ibang estado na nawala at natagpo ang patay. Natagpuan din sa kanyang storage locker ang daan-daang litrato ng mga kababaihan at kabataan. Karamihan ay hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. Ang mga larawan ay naging bahagi ng ebidensya laban sa kanya at nagbukas ng posibilidad na marami pang hindi natutuklasang biktima si Alcala. Karagdagan pa, si Alcala ay nahatulan ng kamatayan noong 1980 dahil sa pagpatay kay Robin Samsoe, ngunit ang hatol ay naibalik ng ilang beses dahil sa technical reasons at mga issue hinggil sa ebidensya. Sa kabila ng mga apela ay muli siyang nahatulan ng kamatayan noong 2010 para sa pagpatay kina Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb at Jill Parento, bukod pa kay Samso. Number 4, Richard Ramirez. Si Richard Ramirez na kilala rin bilang The Night Stalker ay isang kilalang serial killer sa United States. Ipinanganak noong February 29, 1960 sa El Paso, Texas at lumaki siya sa isang magulong pamilya. Ang kanyang ama ay mahigpit at marahas at ang kanyang pinsan naman na si Miguel na isang veteran ng digmaan sa Vietnam ay nagpakita sa kanya ng mga pictures ng mga babaeng pinahirapan at pinatay. Bata pa lamang ay nasaksihan na ni Ramirez ang karahasan at nalulong sa droga na nagdala sa kanya sa masamang landas. Noong kalagitnaan ng 1980s ay nagsimula si Ramirez sa kanyang mga krimen sa California. Ang kanyang unang kilalang pagpatay ay nangyari noong June 28, 1984, nang pumasok siya sa bahay ni Jenny Vinco na isang 79 years old na babae at brutal itong pinatay. Mula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga pag-atake. Madalas siyang pumasok sa mga bahay sa kalagitnaan ng gabi at pinapatay ang mga tao gamit ang baril, kutsilyo at martilyo. Bukod sa pagpatay ay marami rin siyang ginagahasa at sinasaktan bago o pagkatapos patayin. Samantala, isa sa mga kakaibang katangian ni Ramirez ay ang kanyang pagkahumaling sa Satanism. Madalas niyang iniiwan ang mga simbolo ni Satanas sa mga crime scene at minsan ay pinipilit pa ang kanyang mga biktima na mag-swear to Satan.
ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng matinding takot sa komunidad ng Los Angeles kung saan maraming residente ang natakot matulog sa kanilang mga bahay. Tinawag siyang The Night Stalker ng media na lalong nagpalaganap ng takot. Subalit noong August 1985 ay natukoy si Ramirez ng mga awtoridad sa tulong ng mga saksi at ebidensya. Naging lantad siya sa publiko matapos mailathala ang kanyang larawan sa mga newspapers at telebisyon. At noon ngang August 31, 1985, ay nahuli si Ramirez sa East Los Angeles matapos siyang makilala ng isang grupo ng mga residente. Sinubukan niyang tumakas pero siya ay hinabol, binugbog at hinuli ng mga tao bago dumating ang mga pulis. Ang paglilitis kay Richard Ramirez ay isa sa mga pinakamahaba at pinakamahal sa kasaysayan ng California. Noong 1989 ay napatunayang nagkasala siya sa 13 na kaso ng pagpatay, 5 kaso ng tangkang pagpatay, 11 na kaso ng sexual assault at 14 na kaso naman ng pagnanakaw. Number 5, John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy o kilala bilang The Killer Clown ay isa sa mga pinakakilalang serial killer sa Amerika. Ipinanganak noong March 17, 1942 sa Chicago, Illinois at lumaki siya sa isang mahirap at abusadong pamilya. Ang kanyang ama ay madalas siyang pinapalo at inaabuso, habang ang kanyang ina ay sinusubukang protektahan siya pero walang magawa. Pero sa kabila ng mga hirap ay aktibo si Gacy sa komunidad at sumali siya sa Boy Scouts at simbahan. Noong 1970s ay kilala si Gacy sa kanyang komunidad bilang mabait at masipag. Isa siyang negosyante na may sariling contractor company at madalas siyang sumasali sa mga local activities. Bukod dito ay nagvo-volunteer din siya bilang clown sa mga children's parties at hospital at kilala bilang Pogo the Clown. Samantala, nagsimula ang mga krimen ni Gacy noong 1970s. Ang kanyang mga biktima ay kadalasang mga batang lalaki at kabataan at karamihan ay nasa edad 14 hanggang 21. Karamihan sa kanila ay mula sa mahihirap na pamilya at mga runaway, kung kaya't madali silang natutukso ng mga inaalok ni Gacy na trabaho o tulong. Sa kanyang bahay sa Norwood Park, Chicago, ay pinatay niya ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapahirap, paghawak at pagsakal. Ang kanyang style ay talaga namang kakaiba dahil madalas niyang itali ang kanyang mga biktima gamit ang mga posas at sasabihin sa kanila na may magic trick siya bago niya sila sakalin hanggang sa mamatay. Subalit noong December 1978, matapos mag-imbestiga ang pulis sa pagkawala ng isang 15 years old na batang lalaki na nagngangalang Robert Piest, ay natuklasan nila ang madilim na sikreto ni Gacy. Nakakuha ang mga pulis ng search warrant para sa bahay ni Gacy at natuklasan ang nakakatakot na eksena. Ito ay sapagkat 29 na mga bangkay ang natagpuan sa ilalim ng kanyang bahay, habang ang iba pang mga biktima ay itinapon sa Des Plaines River. Sa kabuuan ay umamin si Gacy na pumatay siya ng 33 na mga kabataan at batang lalaki. Nagsimula ang paglilitis kay Gacy noong February 6, 1980. Number 6, Andrei Romanovich Chikatilo. Si Andrei Romanovich Chikatilo ay ipinanganak noong October 16, 1936 sa Yabluchne, Ukraine na noon ay bahagi ng Soviet Union. Lumaki siya sa panahon ng malaking kagutuman dahil sa collectivization policy ng pamahalaang Soviet. Maraming tao ang namatay sa gutom at ang pamilya ni Andrei ay labis na naapektuhan. Ayon sa kanyang ina, ang kanyang kapatid na si Stepan ay kinain ng mga kapitbahay nila dahil sa matinding gutom. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking epekto sa isipan ni Andrei. Noong bata pa siya, si Chikatilo ay tahimik at madalas inaapi ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pagiging mahiyain. Nagtapos siya ng college sa kursong engineering at nagtrabaho bilang guro, pero tinanggal siya sa trabaho dahil sa mga reklamo ng hindi tamang pag-uugali. Sumali siya sa Communist Party na nagbigay sa kanya ng mas maraming oportunidad sa trabaho pero hindi nawala ang kanyang masamang ugali. Subalit noong 1978 ay nagsimula si Chikatilo sa kanyang mga krimen. Ang unang biktima niya ay si Elena Zakotnova na isang 9 years old na batang babae. Sinundan pa ito ng maraming biktima at karamihan ay mga kabataan at kababaihan na pinatay niya sa brutal na paraan. At ang kanyang mga krimen ay nagpatuloy ng higit sa isang dekada bago siya nahuli noong 1990. Napatunayang may kinalaman siya sa hindi bababa sa 52 na bilang ng pagpatay.
Ngunit sa kabila ng maraming pagkakamali ng mga pulis sa investigasyon, ay nahuli si Chikatilo noong 1990. Sa isang operasyon ng mga pulis ay inaresto siya matapos mapansin ang kanyang kakaibang kilos malapit sa isang train station. Matapos ang ilang buwan ng pagmamanman at pagkuha ng ebidensya, ay nakuha ng mga pulis ang sapat na impormasyon para siya ay hulihin. Sa kanyang paglilitis ay ipinaliwanag ang lahat ng kanyang mga krimen, kasama ang mga detalyadong paglalarawan kung paano niya pinatay ang kanyang mga biktima. At noong 1992, siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Dagdag pa rito, noong February 14, 1994, ay binaril si Chikatilo, ang karaniwang paraan ng pagbitay sa Russia noon. Ang kanyang kaso ay nanatiling isa sa mga pinakakinatatakutan at kinamumuhian sa kasaysayan ng krimen. Number 7. Pedro Alonso Lopez. Si Pedro Alonso Lopez, na kilala rin bilang The Monster of the Andes, ay isang kilalang serial killer mula sa Colombia. Ipinanganak siya noong October 8, 1948 sa Santa Isabel, Tolima, Colombia. Panganay siya sa 12 magkakapatid at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ina ay isang prostitute at ang kanyang ama ay napatay bago pa siya ipinanganak. Bata pa lang ay nakaranas na si Lopez ng pang-aabuso at karahasan na nagdulot ng trauma sa kanya at nagtulak sa kanya upang gumawa ng mga krimen. Subalit noong siya ay 8 years old, ay pinalayas siya ng kanyang ina matapos siyang mahuling hinahawakan ang kanyang kapatid na babae. Mula noon ay naging palaboy siya sa mga lansangan ng Bogota kung saan siya ay naabuso ng isang pedophilia. Tumakas siya mula sa lalaki at sumama sa isang grupo ng mga ulilang bata na nangangalakal at nagnanakaw para mabuhay. Ngunit kalaunan ay nakapasok siya sa isang paaralan para sa mga ulila, pero muli siyang tumakas at nagsimulang magnakaw at maging prostitute para mabuhay. Sa kanyang kabataan ay nagsimulang gumawa si Lopez ng mas seryosong krimen. Noong 1969, sa edad na 21, siya ay nahuli sa pagnanakaw ng sasakyan at nakulong ng 7 taon. At habang nasa bilangguan, siya ay inabuso at ginahasa ng mga kapwa bilanggo. At bilang ganti ay pinatay niya ang 3 ng abuso sa kanya. Dahil dito ay nadagdagan ang kanyang sentensya, ngunit nagkaroon din siya ng reputasyon bilang isang mapanganib na preso. Samantala, pagkatapos ng kanyang paglaya noong 1978, ay nagsimulang pumatay si Lopez ng mga batang babae sa iba't ibang bansa sa South America, kabilang ang Colombia, Ecuador at Peru. Inamin niya ang pagpatay ng higit sa 300 na mga batang babae. Karaniwang target niya ay ang mga batang mahirap na madalas ay hindi napapansin ang pagkawala. Kaugnay nito ay nahuli si Lopez noong 1980 sa Ecuador matapos niyang tangkaing dukutin ang isa pang batang babae. Habang iniimbestigahan ay natagpuan ng mga pulis ang mga labi ng kanyang mga biktima na nakabaon sa iba't ibang lugar. Sa kanyang paglilitis ay inamin ni Lopez ang kanyang mga krimen at ipinakita na wala siyang malasakit sa mga biktima. Kaya noong 1983, siya ay hinatulan ng 16 years na pagkakakulong. At ito ang pinakamahabang sentensya sa Ecuador noong panahon na iyon. Number 8. Edward Theodore Gain. Si Edward Theodore Gain, na mas kilala bilang Ed Gain, ay isang kilalang kriminal sa Amerika. Ipinanganak siya noong August 27, 1906 sa La Crosse, Wisconsin. Nakilala siya dahil sa kanyang mga krimen noong 1950s kung saan nagnanakaw siya ng mga bangkay mula sa mga libingan at gumagawa ng mga bagay mula sa balat at buto ng mga patay. Ang kanyang mga krimen ay naging inspirasyon sa mga pelikula at libro tulad ng Psycho, The Texas Chainsaw Massacre at The Silence of the Lambs. Lumaki si Gain sa isang mahigpit at religious family. Ang kanyang ina, si Augusta, ay isang devoted Lutheran na galit sa mga lalaki maliban sa kanyang mga anak. Pinalaki niya sina Ed at ang kanyang kapatid na si Henry na may takot sa Diyos at iwas sa mga babae. Ang ama ni Gain ay isang alcoholic at walang gaanong impluensya sa kanilang buhay. Dahil dito, si Gain ay hindi nagkaroon ng maraming kaibigan at naging tahimik at mahiyain. Samantala noong 1940 ay namatay ang ama ni Gain at noong 1944 ay namatay naman ang kanyang kapatid na si Henry sa isang misteryosong sunog sa kanilang lupain.
Maraming naniniwala na si Ed ang responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit walang sapat na ebidensya para patunayan ito. Nang mamatay ang kanyang ina noong 1945, ay naiwan si Gain na mag-isa sa kanilang bukid sa Plainfield, Wisconsin. Ang pagkawala ng kanyang ina na siya lamang kakampi niya ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkasira ng kanyang isipan. Ngunit noong 1947 ay nagsimula si Gain na maghukay ng mga bangkay mula sa mga lokal na sementeryo. Pinipili niya ang mga katawan ng mga kababaihan na kahawig ng kanyang ina. Mula sa mga bangkay na ito ay gumawa siya ng iba't ibang bagay tulad ng mga lampshade, upuan at damit mula sa balat ng tao. At noong November 16, 1957 ay natagpuan ng mga pulis ang mga nakakatakot na ebidensya sa bahay ni Gain matapos mawala ang isang tindera na si Bernice Worden. Natagpuan ang katawan ni Worden na binalatan at sinabit na parang usa sa shed ni Gain. Bukod dito, sa pag-iimbestiga sa bahay ni Gain ay natagpuan ng mga pulis ang mga nakakagulat na ebidensya. May mga maskara at kasuotan na gawa sa balat ng tao, mga bungo na ginawang mangkok, at iba pang mga bahagi ng katawan na ginamit bilang dekorasyon. Number 9, Gary Ridgway. Si Gary Ridgway na kilala bilang Green River Killer ay isang kilalang mamamatay tao na pumatay ng hindi bababa sa 49 na mga kababaihan sa estado ng Washington noong 1980s at 1990s. Ipinanganak siya noong February 18, 1949 sa Salt Lake City, Utah. Lumaki din siya sa isang pamilyang may problema. Ang kanyang ina ay dominant at kontrolado na maaaring nakaimpluwensya sa kanyang mga krimen. Samantala noong 1982 ay nagsimula ang serye ng mga pagpatay sa mga kababaihan na karamihan ay mga kabataan at mga prostitute. Natagpuan ang mga katawan nila sa Green River kaya tinawag si Ridgway na Green River Killer. Ang style ni Ridgway sa pagpatay ay sa pamamagitan ng pag-akit sa kanyang mga biktima na madalas bilang isang client at sa kanya sasakalin hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito ay itatapon niya ang mga katawan sa mga liblib na lugar sa kagubatan o ilog. Subalit matagal bago nalutas ang kaso ni Ridgway. Sa kabila ng malawakang investigasyon ay nahirapan ang mga pulis na makahanap ng ebidensya laban sa kanya. At noong 2001 ay natuklasan ang kanyang pagkakasangkot sa pamamagitan ng DNA evidence na tumugma sa mga natagpuang ebidensya sa mga lugar ng krimen. Dahil dito ay umamin si Ridgway sa kanyang mga krimen upang maiwasan ang parusang kamatayan at siya ay nabilanggo ng habambuhay nang walang posibilidad ng parol. Bukod pa rito, umamin si Ridgway sa pagpatay ng 49 na mga kababaihan pero tinatayang mas marami pa ang kanyang mga biktima na umaabot hanggang 90. Number 10, Harold Frederick Shipman. Si Harold Frederick Shipman, na kilala rin bilang Dr. Death, ay isang doktor sa England na naging kilalang serial killer. Ipinanganak siya noong January 14, 1946 sa Nottingham, England. Nagtapos siya ng medisina sa Leeds School of Medicine noong 1970 at nagsimulang magtrabaho bilang doktor sa West Yorkshire at kalaunan sa Hyde, Greater Manchester. Samantala noong 1975 ay napansin si Shipman dahil sa kanyang kakaibang kilos sa pagbibigay ng gamot lalo na sa mga opiati. Nahuli siyang umiinom ng Petidine na isang painkiller kung kaya't natanggal siya pansamantala sa trabaho. Pagkatapos ng rehabilitation ay bumalik siya sa medisina at nagpatuloy sa trabaho sa Hyde. At dito rin nagsimula ang kanyang serye ng mga pagpatay. Kaugnay nito, mahigit 200 na mga tao ang napatay ni Shipman na karamihan ay matatanda at mga babae. Simple lang ang kanyang paraan. Binibigyan niya ng sobrang laking amount ng morphine ang kanyang mga pasyente at pinapalitan din niya ang death certificate para itago ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Dahil kilala siya bilang mapagkakatiwalaang doktor ay hindi agad siya pinaghinalaan. Subalit noong 1998 ay nagsimulang maghinala ang mga kamag-anak ng kanyang mga pasyente nang mapansin nila ang mga kakaibang pangyayari sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang mahalagang kaso ay kay Kathleen Grundy na isang dating mayor ng Hyde na namatay ng biglaan. Matapos siyang mamatay ay natuklasan na binago ni Shipman ang kanyang huling habilin para mag-iwan ng malaking pera sa kanya. Ito ang naging dahilan ng masusing investigasyon na nagbunyag ng kanyang mga krimen. At noong January 31, 2000
ay napatunayang guilty si Shipman sa pagpatay sa 15 na mga pasyente at sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Dahil sa dami ng kanyang biktima at sa brutal na paraan ng kanyang krimen, ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa National Health Service ng UK, lalo na sa mga proseso ng pagtatala ng kamatayan at pagsisiyasat sa mga doktor.